Mga ka-hybrid, oh, talagang tinamaan ng kulog, oh. Itong tanim namin, ayun, oh, daming kulog, oh. Ito po ay mga ka-hybrid, no, pulse moth. Ito po ay isang sanhi ng punggos sa ating tanim, no? So hindi po namin to na-applyan ng fungicide, so kaya po nagkaroon ng ganyan. Ayun, oh, dami. So ito po mga ka-hybrid ay ripening stage na po ito, no? Ito po ay malapit ng anihin, no? So yan. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang subscribe, pahit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload sa mga videos ko. So today's vlog ay i-update ko po kayo dito sa aming tanim na super hybrid rice na Syngenta na NK5017. So ngayon ay papakita ko po sa inyo yung grow up ng aming tanim, para siyempre makita nyo rin po yung resulta, yung aming in-apply din na protocol na fertilizer at yung protocol din po ng foliar fertilizer na Crop Giant. At siyempre after nun, ang inintend natin yung resulta o yung crop standing ng aming tanim na NK5017. So bumisita ako dito sa aming tanim. May napansin po ako dito sa aming tanim, kaya lang ayun, sa kasamang palad ay maganda po yung po ang kasamang palad, dahil may nakita akong sakit dito sa aming tanim na kung inyo po ang kung inyo pong malalaman itong sakit na to, yung pulse moth o pulse moth na sakit na kung tawagin ay kulugo, no mga ka-hybrid, no. So bumisita ako dito, nakita ko yung sakit niya na, kasi hindi po kami nag-apply ng fungicide, no. So pinaka-importante po yung mga ka-hybrid, kasi napansin namin dito sa NK maganda naman yung una nung paglabas pa lang, upon na pagbuntis stage, tapos yung flowering stage, yung ano namin, tapos yung grow up naman niya, in-apply namin ng foliar, wala naman kami nakitang kulugo o yung pulse moth na kung tawagin, no. Ngayon nakita namin after 2 weeks, yung after pagkatapos namin mag-apply ng foliar, after 2 weeks nakita namin yung, kasi ayun, yung nakita namin yung kulugo na kung tawagin na. So ito, kumuha ko ng sample ng sakit na aming tanim. Ito po, ayan. So akala nyo parang may mga kumakagat, no? Parang kumakagat na insekto, pero hindi po insekto to, no? Ito po ay sakit ng ating palayan. So hindi rin po ako hindi rin ito kalimitan sa ating mga farmers na nakakaroon din po sila ng ganito. Halos karamihan na kanilang tanim meron pong ganitong kulugo, no? Ayan. So ayan po, kulugo. Ayan. Ayan po siya. Ayan. So hindi po kami nag-apply ng fungicide, kaya po nagkaroon ng ganito. So akala namin ay okay na yon. Ay nakita naman namin yung yung uhay niya talagang sagana. Tapos yung natapos kasi yung bagyo dito sa aming lugar, ayun, panay ang hangin, tapos ayun, ulan ng ulan, tapos ayun, dati kasi nagtanim dito ng palayan, ng sibuyas. So sobra sa isa din na nagiging cause pala ng isang kulugo sa ating palay, yung sobrang nitrogen sa ating palay, no. Kaya po sobrang yabong ng aming tanim na to. Ayan, no? Sobrang ang dami na ng kulugo. So ito yung hindi namin masasabi kung talagang aani kami dito sa tanim namin, dahil ito nga tinamaan nga ng sakit. So hindi naman lahat, pero mamaya bibisita tayo ngayon sa aming tanim, sa aming farm, para siyasatin natin yung mga nakita kong kulugo, para makita rin makita rin po ng mga ating mga ka-farmers, no. At
paki-comment din po mga ka-hybrid, no, kung kayo po ay naka-experience ng ganitong sakit. So para makabasa din po natin mga ka-farmers, no. So para ma-actionan. So bago pa lang mag-a-apply po tayo talaga ng fungicide. Kahit napaka kahit napakaganda ng grow up natin ng mga palay natin, sprayan pa rin ng fungicide. Yun po yung pinaka-importante. So delikado po kasi ito mga ka-hybrid, mga ka-farmers natin dyan, ay pagka ito po ay inani natin at ginawang bigas, so maaaring magkakaroon tayo ng sakit dito, no. So ito po ay itong pulse smooth na to o yung kulugo ay may content po ito na mycotoxin. So ito po ay kinain natin sa ating kinain po natin ito, ay ito po ay masama po ang epekto sa ating tiyan, no. So siyempre sa ating resistensya. So iwasan po natin to magkaroon sa ating mga palayan, at hanggat maaga, agapan po natin to mga ka-hybrid. So ngayon ay bibisita po tayo ngayon sa aming tanim para po makita rin po ninyo yung kung gaano kadami nung sakit na tinamaan dito sa aming tanim, no. So ano pa ang hinihintay natin mga ka-hybrid? Tara, samahan niyo po ako rito sa pag-obserba dito sa pulse smooth na to o yung kulugo, no. So tara, let's go. So magandang araw mga ka-hybrid. So nandito po ngayon sa tanim namin, no. So update ko po kayo. Ito na po yung mga nakikita nating sakit, no, na pulse smooth o yung kulugo, no. Ayan po, isa-isay natin, no. So ayan. Ayan pa. Ayan, no. Pero hindi naman lahat, no. So ang problema lang mga ka-hybrid, ayan, nagkakaitim siya. Ayan mga ka-hybrid. So tingnan nyo naman, no, yung grow up ng NK, no. So punta tayo rito. Ayan pa, kulog, So napaka po, dami. Ayan pa mga ka-hybrid. So isa sa mga dahil nito mga ka-hybrid, no, yung sobrang dami ng nitrogen, no. So ayun, no. So hindi naman lahat, sobrang dami ng ayan pa mga ka-hybrid, mga ka-farmers. So ang dami ng kulugo niya. So dahilan nito na mga ka-hybrid, no, yung sobra na nitrogen, kasi ito ay dating tinaniman ng sibuyas, no. So nasobrahan siguro ng nitrogen nung araw na ito po ay sinabugan, no, nung sa mga sibuyas nung naka previous itong sinundan nito na nung summer, no. Ito ngayon ay wet season, dahil sobrang dami pa ng pataba na natira, kaya po ito ay napadami ng nitrogen. So okay naman yung niya, yung aming in-apply na fertilizer, okay naman, hindi naman sobrang nitrogen, dahil nga yung lupa ay ayan, mga ka-hybrid, sobra ng nitrogen talaga yung So siyempre mahangin pa, yung temperatura din kasi mga ka-hybrid, no, isa din na nagkokos, no, kaya nagkakaroon po ng kulugo. At siyempre sobrang dami rin din ng bunga, kaya siguro kinukulugo. Ayan mga ka-hybrid. Yan, ang ganda, makapal talaga. Hindi naman, ang problema lang dito po, may kulugo ang aming tanim, no. Ayan, punta tayo rito. Nakakatakot din dito mga ka-hybrid, matangkad ang NK. Sobrang, ayan po, kulugo pa, matangkad ang NK, kaya siguro ganyan, no. Grabe, kapal, mga ka-hybrid. So paki-comment po mga ka-hybrid yung mga naging experience nyo rin, no, sa aming dito sa tanim nyong NK na 5017.
Ayan o. So ang problema din dito sa tanim na to, ayan o, yung ano niya, ayan o, nag-iitim yung butil. Ewan ko ba bakit nagkakaganito. Hindi po namin ito na-applyan ng ano, fungicide, no. Yung ito po kasi ay fungus, no, na sakit. Kaya po ay nagkakakulugo. So yan mga ka-hybrid, oh. Maganda naman. Dito tayo sa gawin dito. Para, ayan po. Ayan, kulugo. Ay, ayan siya. Kulugo siya. Ayan pa, oh. Madaming kulugo mga ka-hybrid. Akala namin kasi maganda na yung grow up niya eh. Ayan, oh, dami, oh. Oh, pati yun pa, dami. Oh, madaming kulugo. Pero dito, oh, ayan po, dami pa rin pala. Kalat-kalat sila. Ay, oh, mga ka-hybrid. So yan lang mga ka-hybrid, no. Share ko lang sa inyo yung naging experience namin na sakit dito sa aming tanim, no. So yan, paki-comment below po. At yung mga naging sakit din po sa inyo, mga sakit sa inyong palayan, no, para po mabasa din po natin mga ka-farmers natin na kung ano po ba ang pwede nating masolusyonan. So kahit maganda na yung resulta sa inyong palayan, esperahan pa rin natin ang fungicide, no, para po sa magandang bunga ng ating mga palay, no. So yan lang mga ka-hybrid. Sa magandang araw muli at ingat. God bless.